Magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kamusta po ang inyong day of pag-ibig? Ano po bang nangyari, mga kapatid? Kung mapapansin nyo, lahat tayo dito ay may mga puso. Nawala po yung puso ko. Nalaglag. Okay? So ngayon po ay araw ng mga puso. Isang pinapaalalahanan tayo na kung saan yan po ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? O yung tinatawag na agape love. Hallelujah. Tayo po ba'y nakahanda na sa pagbasa ng salita ng Diyos o sa pakikinig ng salita ng Panginoon? Amen? Kung kayo po ay may Biblia, samahan po ninyo ko. Sa aklat ng mga Galatia, chapter 5, verse 16 hanggang 17. Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 17. Muli po, panirawain natin ang talatang ito sa ating mga buhay. Galatians chapter 5, verse 16 hanggang 17. Papasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, ikinukubit namin, Panginoon, ang umagang pagsamba na ito sa iyo, O Diyos. Sa mga oras na ito, hinihiling namin na lukupan ninyo kami ng inyong banal na dugo, Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng kaaway ngayon, O Diyos? Sa pangalan ni Jesus ay minawasak namin. In the name of Jesus! In the name of Jesus, Panginoon, bigyan nyo kami ng puso, ng kaisipan, na tutuon sa iyo, na nakatuon sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Ano man ang aming alalahanin, O Diyos, ikinukumit namin, O Diyos. Ano man mga distractions, mga evils, sa pangalan ni Jesus, walang magagawa ang kaaway na ito. Panginoon, sa oras na ito, maghari ang presensya mo, ang anointing mo, ang Espiritu mo sa lugar na ito, Panginoon, sapagkat maaari kaming magsimba, pero hindi lahat ay sasamba. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na dinala mo sa lugar na ito upang magpuri, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa isang linggong naglipas, Panginoon, at ngayon, araw ng linggo, araw ng pagsamba, ibinibigay namin ang araw na ito sa iyo. Hayaan niyong tanggapin, Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba namin sa iyo sa pamamagitan ng pusong ito. Marami pong salamat, Ama. Halukayin mo, bungkalin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Sino mang puso ang nagmamatigas sa mga oras na ito? Ang salita mo, Panginoon, ang siyang tumimo sa Kanya, O Diyos. Bigyan mo kami ng puso na kung saan ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Patuloy kami magpupuri, sasamba sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kanina, damang-damang po ang presensya ng Panginoon at naniniwala ko na ang Panginoon ay kasama natin ngayon. Habang nagpupuri kanina si Kuya Noel, grabe. Daman-dama ko ang Espiritu ng Panginoon. Naramdaman ba natin, mga kapatid? Yes. Amen. Kapag ka naranasan mo, naramdaman mo, ang banal na Espiritu Santo, ikaw ay pinagpala. Amen. Sabi ko sa katabi mo, you are blessed. Okay, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang maniniwala, ha? Sa sino mang tao, pag sinabi hindi ka pinagpala, kasinungalingan yon. Tandaan mo, pinagpala ka na forevermore. Walang makakapigil
Amen? Hindi dahil sa ginagawa mo o nagawa mo, kundi sa nagawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Patungkol po sa banal na Espiritu, mga kapatid, ito po ang bilin ni Pablo sa ating lahat. Yung sabi niya, gawin ninyong patnubay ang Espiritu sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin at hilig ng laman. Ito po ang mga problema ng napakaraming tao, mga kapatid. By the way, yung title ko po ngayon, mga kapatid, na ginawa ay Maintaining and Walking in the Spirit. Paano ba natin ma-maintain? Kasi nga, maraming mga Kristiyano, ang tagal-tagal na naglilingkod sa Panginoon. Pero ang buhay sablay pa rin eh. Kasama mo na sa ministeryo ng napakahabang panahon, pero magugulat ka, bakit parang namumuhay pa rin sa salaman? Wala kang makitang patnubay ng banal na Espiritu sa Kanya. Diba? Marami pong ganon. At maging si Pablo, hindi po nakaligtas sa talatang ito. Nangyari din po sa kanyang buhay yun. Na kung saan ay, sabi niya, yung gusto kong gawin sa Diyos, hindi ko magawa. Pero yung mga nagagawa ko, yung ayaw kong gawin, ang sa ko naman nagagawa. Baligtad ang nangyayari. Hindi niya magawa yung gusto niya. Kaya sabi rito nga, sa pangalawa, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya hindi niyo magawa ang nais ninyong gawin. At naniniwala ko lahat tayo dito, maraming gustong gawin. Amen? Sino pong nagnanais na lumago siya sa espiritual na buhay? Taas ang kamay. Dapat every Sunday, lagi kang naririto kung gusto mo lumago. Kung gusto mo lumago sa espiritual, dapat meron kang cell group. Umatin ka ng mga cell group. Kung gusto mo lumago sa iyong buhay, kinakailangan may personal devotion ka sa Panginoon. Amen ba? Dapat araw-araw kinatatagpo mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Pag sinabi po maintaining and walking in the Spirit, ano po bang ibig sabihin ng walking in the Spirit? Nagtatanong ako sa Panginoon. Alam po ba ninyo ang kahulugan nito? Ang ibig po sabihin ng walking in the Spirit, ito po ay yung pagdepende mo. O ikaw ay dumidepende sa Diyos. Nakadepende ka lagi sa Kanya. Dumidepende tayo sa biyaya ng Diyos o dumidepende ka sa Diyos. Maliwanag po. Ang ibig sabihin, sabi nga ng Hebrew, tumatakbo tayo sa Diyos. Humihingi tayo sa Diyos ng tulong at kalakasan sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya pag hindi ka humingi ng tulong sa Diyos, magugulat ka. Pag wala sa iyong ang patubay ng banal na Espiritu Santo, matatagpuan mo ang sarili mo. Nandun ka na sa gawa ng mga laman. Amen? Alam ba ninyo, napakasarap po ng laman. Sa totoo lang. Pero hindi po yan ang kalooban ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. Ito pong aklat ng Galacia, bigyan ko po kayo ng background, mga kapatid. Kapag pinag-aralan nyo po ang aklat ng Galacia, no, ito po ay patungkol doon sa shift of faith. No? Na kung saan yung mga tao po doon, sabi ni Pablo, pambihira naman, nagsimula na kayo sa grace. Pagkatapos, magtatapos kayo sa laman. Pero iyon naranasan na nila sa mahabang panahon yung biyaya ng Diyos sa kanila, yung pagpapatawad ng Diyos sa kanila, yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, yung himala ng Diyos sa kanilang buhay. Napakayaman ang biyaya ng Diyos na patuloy na nararanasan ng Galacia. Eh sabi niyo po, nagsimula na kayo sa grace, sa biyaya ng Diyos at sa panahon natin. We are living under by the grace of God. Amen? Nagsimula na tayo dyan hanggang sa ngayon at sa mga darating pa. Pero ang nangyayari sa buhay mo, nagtatapos ka pa rin sa laman. Kaya hindi na ako magtataka, maraming Kristiyano, kasama natin, nakilala natin, sablay ang buhay, pag-ewang-gewang ang buhay, kahit yung mga nasa pulpito. Dahil po walang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ang mga taga-Galacia po, mga kapatid, ay nagtatalik sila sa dati nilang lumang pagkatao na nakabatay sa sarili nilang karunungan, kakayanan. Kaya yun ang sabi ni Paul,
Nagsimula ka na sa grace? Lahat ba tayo dito ay nagsimula na sa grace? Sa biyaya lang naman talaga ng Panginoon kung bakit ka naririto eh. Tapos paglabas mo ng simbahan, nasa laman ka na naman. Eh sabi ko nga, pwede kang magsimba every Sunday. Pero madalang ang sumasamba. Kasi ang pagsamba, kahit nasa labas ka ng church, patuloy mo siyang sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay. Amen? Amen? Ang problema talaga sa atin, hindi ko talaga maintindihan. Nararanasan naman natin talaga ang biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, napakalaki ng chance natin, privilege na ibinigay sa atin ng Diyos para sumunod sa kanyang mga lakad, para maranasan lagi yung banal na Espiritu Santo. Pero ano nangyayari sa buhay natin? Kadalasan tinatamad tayo. Kadalasan patuloy na umiiral yung laman. Tapos yung lumang pagkatao na binago na ni Kristo sa ating mga buhay, bumabalik at bumabalik. Marami ba kayong mga kilala na Kristiyano na ganon? Mga kapatid? Mga disipulo? Disipulo na. Natuloy ng disipulo na. Pag sinabing disipulo, disiplinado sa kanyang buhay. May discipline, lalong-lalo at higit sa lahat sa kanyang espiritual na buhay. Amen? Laging naglalaban ang dalawang ito, yung gawa ng espiritu at saka yung gawa ng laman. Pansinin mo, pag-aralan mo buhay mo habang ikaw ay namumuhay bilang tunay na Kristiyano. May digmaang nangyayari dito, at saka dito. Yung gusto mong gawin sa Diyos, hindi mo magawa eh. Nagpaplano kang magsimba every Sunday, kung kailan naman magsisimba, may magyayaya sa iyo sa mall. May magyayaya sa iyo mamasyal. Ikaw naman, nagdadalawang isip, hindi mo alam kung magsisimba ba ako? Laging may naglalaban dito. May digmaan nagaganap sa kaloob-looban niya. At lalo-lalo na kapag hindi ka talaga nag-pray araw-araw. Lalo-lalo na pag hindi ka nagbabasa araw-araw, yan ang kabilin-bilin ni Pastor. Read your Bible every day. Mag-devotion tayo araw-araw sa ating mga buhay. Amen ba? Hallelujah. Kaya sabi ni Paul sa mga Galacia, huwag kayong mag-away-away. Sabi niya gano'n. Huwag kayong madaya sa kaaway. Kasi nga may naglalaban dito at saka dito eh. Huwag kayong padadaya. Sabi niya, ang mga gawa na yan ay gawa ng laman. Ano po ba yung mga gawa ng laman? Ha? Ano po ba yung mga gawa ng laman sa ating buhay? Kaya sabi po ni Paul doon sa aklat ng 19, doon po sa talata. Same chapter po, sabi doon, natahayag ang mga gawa ng laman o hindi maikakaila yung gawa ng laman. Ano po yun? Sabi niya una, pakikiapid. Kaya ang pakikiapid, hindi lang yung meron ka ng asawa pagkatapos sumakabilang bahay ka. Hindi po yan. Ang pakikiapid, yung meron ka ng tunay na Diyos, naghahanap ka pa ng maliit na Diyos. Hindi naman tunay na Diyos. Kaya kapag mas pinili mo yung gawa ng laman, delikado ka na. Nagiging Diyos mo na eh. Maliit na Diyos. Itong gawa ng laman. Kapag pinapatulan mo itong laman na ito, yung mga gawa ng laman, pagsamba ho yan sa Diyos-Diyosan. Bakit? Binibigyan mo ng prioridad yung laman kaysa doon sa banal na Espiritu Santo na dapat siyang patnubay mo para hindi ka na maalipin pang muli. Kaya ang pinaka-posible po talaga eh. Sa totoo lang, kaya kaalipin ang laman kasi wala ka sa patnubay na banal na Espiritu Santo sa totoo lang. Pero kung iintindihin mo itong verse, gawin mong patnubay ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Sinisigurado ng salita ng Diyos, hindi ka na maaalipin ng laman.
Sa totoo lang, hindi ka maaalipin. Kaya posibleng hindi ka magkasala ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, at sa marami pang buwan. Pastor, napaka-imposible ng sinasabi mo. Imposible sa'yo, pero sa Panginoon, walang imposible. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hindi pwedeng mangyari yun. Sapagkat wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa buhay mo kapag ikaw ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo. Kung malalaman lang natin ang mga susi, mga kapatid, marami kasi Kristiyano, hindi siya nagpapagamit sa banal na Espiritu Santo. Gumagawa siya sa kanyang sariling karunungan. Subukan mong gawin sa sariling karunungan at kakayahan na hindi lagi nakabatay ang buhay mo. Sa natapos ni Kristo, mapapahama ka. Marami na akong nakitang ganyan mga Kristiyano. Sira ang testimony sa buhay. Pangalan ng Diyos na tutungisan. Pangalan ng simbahan nasisira. Pangalan ng pastor, sino ba nag-mentor sa kanya? Ikaw. Lumalabas na kasalanan din pala ng pastor. Hindi nabantayan ng pastor. Doon nag-mentor. Sana po ay maunawaan natin mga kapatid. Yung patnubay ng banal na Espiritu Santo, ako po pagising ko ng umaga. Pati ba naman yung pagtitimpla ng kape? Lord, magtitimpla ka ako ng kape. Pambihira naman, no? Binigyan ako ng Diyos ng sariling pag-iisip. Pati yun, gusto ko pang isang guni sa Kanya. Isang pakal ng asukal. Dadalawahin mo ba, Lord? Para ba? Masabi lang, no? Na talagang, ito si Pastor, nasa patnubay na. Biruin mo, pati ba naman takal ng asukal? Ilang kutsara ng asukal ang ilalagay? Holy Spirit, ilan po ba? Sino dito, pagising niya ng umaga, sasabihin niya, Good morning, Holy Spirit. Sulat po yan, Benjamin. Siya pang sumulat ng aklat na Good morning, Holy Spirit. Nakita ko po yun Hindi ko pa lang nababasa. Sino dito nagsasabi ng gano'n? Pag umising siya, sige nga. Yes, sinasabihan natin ang ating asawa, Good morning, my love. Kung doon sa umaga, yun agad ang maririnig mo. Di ba? Pero may nagsasabi ba sa ating, Good morning, Holy Spirit? Pagpunta ba natin dito sa loob ng church na ito, naramdaman mo ang presensya ng Lord, yung anointing ng Lord. Sasabihin mo, Good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. Hallelujah. At hayaan ang mga gawa ng laman. Ano pa ba ito, mga laman na ito? Sabi niya, pakikiapit, kahalayan at kalaswaan. Ito po yung salitang kalibugan. Nagtuturo po ako sa eskwelahan. May nakita po akong estudyante. Nagmo-mobile siya. Kala ko nagmo-mobile legend po Yung pala paspasan ng kanyang browse kasi nga may pinanonood na XXX. Tanaw na tanaw ko. Gusto ko nang lapitan Brad, ano bang website yan? Gusto ko nang kuhanin Joke lang ko yun Pero tanaw na tanaw ko. Nag-i-enjoy yung estudyante. At habang nanonood siya sa kanyang cellphone, palinaya. Baka nga naman yung makakita sa kanya, nakakahiya. Enjoy na enjoy siya doon sa laman. Grabe. At mga kalaswaan na nakikita niya. Hindi na ako magtataka kasi panahon pa lang ni David. Meron na pong nanonood ng XXX. At maging si David, hindi nakaligtas dyan. Live pa nung pinanonood niya si Bathsheba. Naliligo doon sa batalan. Nagtumi. Ang kanyang pag-iisip. Sumiklab ang kanyang katawan at nag-init.
At yun ang nagtulak sa kanya para gahasain niya yung babae na yun. Kaya ingat tayo mga kapatid. No? Lalo-lalo na sa media. Sige, browse na browse. Pamihira pagka meron akong mga friend na nakita ko, dadaan sa unfriend ka. Grabe naman si pastor kung patnubayan ng banal na espiritu. Unfriend agad. Talagang tinatanggal ko agad. Mamaya dumaan po sa inyo yun eh. Minsan nga kahit sa masayang bahagi, ibig ko sabihin, may mga Kristiyano kasi, at iba naman doon sa walang taros na pagsasaya, entertainment, magpapapicture, may mga bote dyan ng alak, emperador, light, bunso, double light. Makikita mo eh. Siyempre magtataka ka, anong ginagawa ni brother doon? Ha? Bakit may bote doon sa gilid? Siyempre, pangit humusga. Pero walang pinagkaiba yan sa dalawang magkasintahan na pumasok ng Sogo Hotel noong February 14. Pagbaba niya, tinanong mo anong ginagawa mo. Wala po, pastor, nagkwentuhan. Sobra naman ang Bible study nyo, pati sa taas, doon pa naganap ang prayer meeting yung dalawa. Maniniwala ka? Nakita niyo yung mga kalaswaang nangyayari sa atin. Sabi ng mga kalalakihan eh, kapag kami naglalakad dyan, yung kung mga parlament, open doors. Biyak na dito, biyak pa sa likod. Pagkatapos, maiksi pa yung kanyang suot, napakaiksi. Yung pulsa, mas mahaba pa yung pulsa kaysa doon sa kanyang suot. Natatanaw ko eh. Pero yung mo, nakalaulo yung pulsang gano'n. Sabi ko, pabihira, babae ito ah. Mas mahaba pa yung pulsa kaysa sa kanyang... Hindi ko maintindihan. Pagkatapos na yun, nagtatanong ako sa aking isipan, Panginoon, sino bang may kasalanan? Yung naglakad sa kalsada ng hubot-hubad, napansin ko, o siya, dahil siyang naglakad ng hubot-hubad, o gano'n ang kanyang pananimik, o ako na tumingin. Sa bagay, yung unang tingin, hindi pa kasalanan yan. Walang kaso dyan. Yung pangalawang tingin lang po, ulitin ko ha, yan ang kasalanan. Lalo-lalo na pag naglalaro na. Kaya pag unang tingin, steady ka lang. Huwag ka na umalis. O bakit hindi ka umaalis dyan, pastor? Sabi mo eh, isang tingin, yung pangalawang tingin, kasalanan. Kaya ito, nakapokus ako. Duwaan ang mata, pamira. Yung dating santo, naging halimaw. Kalaswaan. Ito pa, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung bagay na nagiging prioridad mo, higit sa Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan yan. Amen? Pagkukulang. May mga lahi ba tayong magkukulang? Tingnan mo nga katabi mo. Meron akong sinabihan ganyan sa membro, pagtingin niya sa katabi niya, natakot talaga siya kasi nga naman, mukhang magkukulang talaga. Kahit hindi ko na ito sabihin sa pulpito. Kasama po yan sa mga gawa ng laman. Kaya inihahayag ni Pablo, lahat ng gawa ng laman, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, oy, ang selos ha. Nakita nyo, hindi yan sa Diyos. Hindi po katunayan na porkit nagselos ka, ha? Ay mahal ka na niya. Tapos mag-aaway kayong dalawa, dahil nagseselos siya, susuyuin ka, susuyuin mo, pagkatapos ibibigay mo. Kalaswaan na naman. Okay lang sana kung mag-asawa kayo eh. Wala namang problema sa mga pumapasok sa hotel. Kung mag-asawa kayo. Pero kung hindi kayo mag-asawa, mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Ingat po tayo. Sabi ng estudyante ko, teacher, alam nyo, hindi na may problema ko. Ano ba problema mo? Fully booked na po sa Sogo Alabang. Ha? Fully booked? Sabi ko sa kanya, may alam ako. May alam kayo, teacher? Oo, halika. Sa church, pumunta ka.
Tingnan ko lang kung gawin mo yan dahil may patnubay ng Holy Spirit doon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at saka yung pagkabahabahagi. Ito, pagkaingit, ang dami nito. Paglalasing. Meron pa po ba rito mga naglalasing? Wala, pastor. Nag-iinom, meron. Hindi, yan naman talagang totoo eh. Kasi wala ka talagang mababasa sa Bible na kasalanan na mag-inom ng alak. Kaya nga lang yung konti mo, nagiging container. Container na. Pastor, konti lang naman eh. Siya to. Dati po nung ako nagiinom, nung naglalasing ako, sabi nila, marami daw nagiinom, pagkatapos daw mag-inom, syempre, lasing na. No? Ang tingin sa kalsada, gano'n na raw, oh. 1/4 na road na raw. Yung iba naman, 2/4 na road. Sabi ko, hindi ako ganyan pag nalasing. Ako pag nalasing, hindi 1/4 the road, hindi 4 the road, kundi, where is the road? Where is the road? Hindi ko na alam. Wala sa patnubay ng banal na Espiritu Santo at hindi ka papatnubayan. Tandaan natin ha, banal na Espiritu Santo, hindi ka niya dadalhin sa kasamaan. Dadalhin ka lagi sa katotohanan. Amen, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kalayawan at hindi pa bang katulad nito. Sabi niya, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Grabe, may babala si Pablo sa mga gumagawa nito. Kaya magising na tayo mga kapatid. Yung gumagawa ng hiling ng laman, hindi magmamanaya ng kaharian ng Diyos sa totoo lang. Sa ibang salin, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganyong mga bagay. Nakakatakot. Nawa ang mensahe nito ay magkaroon ka ng banal na takot. At pagsisi ka kung meron kang ginagawa. Amen? Sapagkat importante sa panahon natin ngayon, ang tayo ay patnubayan ng banal na Espiritu Santo. Pero pastor, ano po ba yung mga gawa ng banal na Espiritu Santo o ano po ang bunga ng Espiritu Santo? Sabi niya, sa kasunod na, sabi niya, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ang liwanag. Sabi niya, ito makikita ninyo. Sa taong namumuhay sa kapangyarihan o sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, una, meron siyang pag-ibig. Meron siyang kagalakan, may kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Siya po yan. Kapag wala kang pag-ibig, mga kapatid, ang ibig sabihin niya, namumuhay ka sa laman. Tandaan natin yan. Amen ba? Pag wala kang pag-ibig, ang ibig sabihin niya, namumuhay ka doon sa laman. Kapag wala kang kapayapaan at wala kang pagpipigil sa sarili, ang ibig sabihin niyan, namumuhay ka pa sa laman. Amen? Babalik ka rin mo lang naman eh. Kaya itong si Satan walang ginawa kundi sirain, wasakin at patayin ang buhay mo. Pero ang banal na Espiritu Santo, lagi kanyang pipit-pitin, dadalhin sa katotohanan. Ipapaalam niya sa'yo. Amen? Amen ba? Alam po ninyo, ano po bang resulta mga kapatid ng taong laging pinagtatakumpay ang laman sa kanyang sarili? Alam po ba ninyo ang mga resulta nito? Malalayo ka sa Diyos. Malalayo ka sa totoo lang. Kaya nga sabi ng James chapter 1 verse 15, kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hantong sa kamatayan. Grabe, no? Kaya sabi ni Paul, pag binasa niyo yung Ephesians chapter 5 verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit lamang na kayo gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Mga hinirang tayo ng Diyos, mga pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu Santo.
Sabi niya, huwag na bang mabanggit sa inyo o magkaroon ng mga usapin, mga chismis, na si brother ay ganito. Nagawa niya yon. Si pastor na alun niya, pastor pa naman siya. Eh, ba? Pastor, kung gano'n, sabihin mo nga sa akin, pastor, kung paano ako lalakad at bumumuhay sa Espiritu Santo. Paano nga ba talaga tayo? No, lalakad. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, maintaining and walking by the Spirit. Ibig sabihin, mga kapatid, yung bang dumipende ka sa biyaya ng Diyos, lagi kang tatakbo sa panahon ng pangangailangan, lalo-lalo na kung ang tukso, yung temptation na riyan. Kaya sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, kaya huwag tayong magkatupiling lumapit sa trono ng mauwaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Lahat ba tayo nangangailangan, mga kapatid? Kailangan mo ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Madali natin, 5 susi, mga kapatid, sa paglakad sa banal na Espiritu Santo. 5 susi, ilista mo, mga kapatid. 5 susi, una po, mga kapatid, walk in the Spirit by throwing off hindrances. Hebrews chapter 12, verse 1, kaya nga dahil sa nabaliligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na bumibigay sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa panigsang ating sinalihan. Si Paul nagbigay ng illustration, ang buhay Kristiyano, ang buhay disiplo, parang ang isang sumali sa isang koponan sa marathon na kung saan meron pong takbuhan. Lahat ng sagabal, kaya pala itong mga tumatakbo. Napansin ko, ang iiksi ng short. Diba yung mga tumatakbo? Ang iiksi ng short, tapos nakasanto lang sila. Hindi naman pwedeng nakamaong. Diba? Tapos kuruntok pa. Hindi pwede kasi ang bigat nun eh. Eh lahat ng sumasagabal, alisin na natin. Pwede ka bang tumakbo na kung saan tumatakbo ka, may dala kang gamit. Lahat ng mga sagabal sa pagtakbo. Sa buhay espiritual natin, alisin na natin yan. Talikuran ng lahat ng balakid na bumibigil sa ating ngayon. Una, ang kasalanan mo. Ikalawa, yung mga bad habits natin, mga kabataan. Balakid yun eh. Worldly. Entertainment. Ayan, yung mahilig sa labas-labas, ingat po tayo ha. Diyan nag-uumpisa. Diyan nag-uumpisa. Nung hindi pa ako pastor, nung hindi pa ako Kristiyano, pagkubabuhan pa lang. Mahilig ako lumabas sa kakalabas ko. Butik na ako makabuntis na babae. Diyan po nag-uumpisa. Diyan nag-uumpisa. Walang tarus na pagsasaya ang tawag dyan. Ingat po tayo. Pastor, how can you throw or how can we throw of hindrances na sinasabi mo? We do this by keeping our eyes on Jesus. Siya yung finish line natin eh. Focus ka lang lagi sa pagtakbo. Kahit ano mangyari. One time meron pong isang tao lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, kailangan ko ng prayer. Dito, sa office namin. Grabe. Yung mga tao dyan. Pastor, parang susuko na ako. Bigat-bigat. Walang magsunod. Kung ano-anong sirahan. Pero salamat sa Panginoon kasi itong tao ito, laging nakatingin sa Diyos sa kabila ng mga nararanasan niya sa opisina. Kahit hindi na siya sinusunod ng amo niya. O ng mga nasasakupan niya. Binabaliwala, walang pagpapasakop. Pero patuloy pa rin siya na nagtatrabaho sapagkat gusto niya maglingkod sa bayan. Patuloy pa rin siya tumitingin sa Panginoon, nakapokus pa rin siya. Kaya nga siya tumawag ng pastor. Para ipanalangin yung lugar nila at yung mga taong naroon. Salamat sa Panginoon. Pagpunta namin doon.
Nakahanda silang makinig ng salita ng Panginoon. Nung ako po'y nag-share, nanalangin kami. At naroon yung napakasarap ng pakiramdam na tila baga talaga namang na pinagnubayan kami ng banal na Espiritu Santo. Amen? Number 2. No? Ano po yung limang susi? Sa paglakad sa banal na Espiritu Santo, ang ikalawa, show the Spirit. Spend time with God every day. Amen? Galatians chapter 6 verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. How do you sow to the Spirit? With your time. Kamusta po yung pang-araw-araw na ginagawa natin? No, how do we sow to the Spirit? Anong ginagawa mo pag nasa loob ka ng bahay, nasa loob ng kwarto, nasa opisina, nasa labas? No, kung sino-sinong nakakasalamuha mo, lalo-lalo na pag nag-iisa ka sa banyo. Walang masama. Ang masama pag meron ka ng ginagawa. Ako sa estudyante, lagi kong pinauulit-ulit yun. Kasi nga, pagka kinausap ang mga estudyante, teacher, ito kahinaan ko, hindi ko ma-overcome itong kahalayan na ginagawa ko sa loob. At hindi porket nagsisimba ka, hindi ka makakagawa ng ganon, maliban na pinagtutumbayan ka ng banal na Espiritu Santo, ilalayo ka niya sa mga ganong kalaswaan. Amen ba? Magbasa tayo ng Biblia, mag-aral tayo sa Panginoon, sa biyaya niya, magpalago tayo, atin tayo ng mga gawain. Pag kasi nawawala yung mga bagay na yan, magwawala ka na rin sa spiritual. Tama ba? Tapos magtataka ka, magpapakansil ka, Pastor, pakansil naman po, o bakit? Nangihina po ako sa spiritual. O ano bang ginawa mo? Nagbabasa ka ba ng Bible? Umating ka ba? Hindi po. Ito na, tatagukan kita eh. Sinabi ko na sa iyo eh. O di ba? Simpleng bagay, hindi magawa. Natural, talaga manghihina ka. No, malalayo ka. Pag hindi mo ginagawa yung mga bagay na yon, kasi doon mag-uumpisa. Lahat pa tayo nag-devotion, nasa kamay. Kaya palapakan natin itong mga youth. No, every Sunday, balita ko, sila ay pumupunta rito ng madaling araw. Tama ba? Bakit sila naririto? Yung mga young adult, young people, yung mga leader ng church, mananalangin sila. May don't watch mo every Sunday. Nananalangin sila para ipanalangin din tayong lahat na pagtubayan tayo ng banal na Espiritu Santo araw-araw. Amen? Amen ba? Dapat po mga kapatid, yung binabasa natin dito sa Bible, inaalikabok na to yung binabasa natin dito sa Bible, dapat tumutugma sa ating pamumuhay. Kung ano yung binasa mo, dapat tugma. Hindi problema ng isang tao, siya'y nagbabasa ng Biblia. Ang problema mo pag hindi mo sinunod yan. Ang problema mo pag yung salitang nariyan ay hindi naganap sa buhay mo. Tsak, malalayo ka sa banal na Espiritu Santo. Amen ba? Kapag walang application, mga kapatid, ay muling babalik yung lumang pagkatao natin. Tinapos na lang Diyos yun eh. Pero kung hahayaan mong bumalik, pwedeng mangyari. Tama po ba, Pastor? Pwedeng mangyari yung lumang pagkatao at yan yung nangyayari sa Galatia. Yan ang nangyayari sa kanila. Nag-umpisa na kayo sa grasya ng Diyos. Ano ba kayo? Pagkatapos magtatapos kayo sa laman, mukha ka ng laman. Kaya si David, ang sabi ni David, mga kapatid, ang salita mo, Panginoon, ang salita nyo iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Sino sa atin dito yung ganun araw-araw? Iniingatan mo sa puso mo yung salita ng Diyos na natanim dito para hindi ka magkasala.
Ingatan mo yan. Amen? Ikatlo, mga kapatid, ang susi sa paglakad sa banal na Espiritu Santo, presenting your body as a living sacrifice. Put aside the world and offer your life to God for His purposes. Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong maki-ayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa Kanya. Amen? Hallelujah! Ika-4, mga kapatid, pray in the Spirit every day. Sino po gumagawa nito? Pray in the Spirit. Noong araw doon sa bahay namin, may multo eh. Sa totoo lang eh. Nung maramdaman kong merong evil spirit doon, lagi akong nananalangin. Lord, I've pray in the Spirit. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Umaawit ako sa Panginoon kasabay ng tihila worship. Tihila worship, wala pong bantang tumutugtog. Tama ba yun, Kuya Noel? Tihila worship. Pupuri ako. Yung umaawit ka sa Panginoon na siyang panalangin mo. Talagang naglalakad ka sa loob ng kwarto, papalabas, pababa ng hagdan, sa labas, sa kusina, sa banyo, pabrika. Pray in the Spirit. Sino po gumagawa niyan sa atin? Upang lumakas ka. Ha? O sapat na sa iyo mag-pray ka. Pastor, hindi, ang mahalaga, hindi ka nakakalimot. Yan ang katuwiran natin eh. Basta pastor, hindi naman ako nakakalimot. Sa gabi naman, bago matulog, nagpe-pray ako. Okay na yon. Hindi po mga kapatid, hindi sapat yun. Pray in the Spirit every day. No? At ginagawa yan ng mga malalalim na sa Panginoon, sa totoo lang. Sila lang yung gumagawa nun, yung pinapatubayan ng banal na Espiritu Santo. Sa totoo lang. Kasi kung ikaw ay nasa ilalim ng laman, kung lagi kang gumagawa ng mga gawa ng laman at hayag ito sa buhay mo, hindi mo gagawin yun. Hindi mo magagawa yun. Kasi ang Espiritu Santo, dadalhin ka niya. Lagi kanyang hahatakin na kung saan makipag-ugnayan sa Diyos. Yan ang trabaho niya. Pero itong naman mo, lagi kang hahatakin. Ha? Lagi kang hahatakin yan. Papalayo sa Diyos. Pray in the Spirit. James chapter 1 verse 20. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Pray in the Spirit every day. Amen? Panghuli, 5 susi sa paglakad sa Espiritu Santo. Obey the voice of the Holy Spirit in the big things and the small things. Grabe, mapapalaki tsaka mapamaliit pala. Kinakailangan nakikinig ka sa sinasabi lagi ng banal na Espiritu Santo. Hear and obey. John 10:4. Kapag nailabas na, siya'y namumuna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila sumusunod sa iba. Nakita nyo, hindi sila sumusunod sa iba. Yung mga tupa ho, tinutukoy. Kunting patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. No, sana ganun din tayo, no? Ang kilala mo lang yung tinig ng banal na Espiritu Santo. No, yung tinig niya lagi. Amen? Obey the voice of the Holy Spirit in the big things and the small things. Amen ba? Ito po ang good news na sinasabi ni Pablo sa Galatians chapter 5, pagka inakyat mo lang sa verse 24, sabi doon, at pinatay na ng mga nakipag-isa ni Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin
ang pagaliin natin sa ating mga buhay. Pinatay na pala yung lahat ng makalaman. Sabi nga ng Romans 8, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo. Tinalo na rin ng Diyos yan ng Panginoong Jesus. Kasama, nung siya'y namatay, nung siya'y ipinako, yung kasalanan mo, kasama na. Amen ba? Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Kaya wag na tayong mamuhay pa sa laman. Okay? Yes, paglabas mo, nandyan, matutokso ka dahil nandyan ang temptation. Pero mindset lang yan. Mindset yan. Baguhin mo yung mind mo. Yes, naisip mo, nakamdaman mo, dadayain ka sa emotion, sa mind. Pero rebuke mo, in the name of Jesus, wala nang kapangyarihan ng laman. Holy Spirit, tulungan mo ako. Kailangan kita. At naniniwala ako, ilalayo ka na pala ng Espiritu Santo. Amen? Parang si Joseph, noong time na talagang nandun na. Ang ginawa niya, talaga namang tumakbo pa siya. Papalayo. Tayo hindi, tatakbo papalayo. Tapos pipelo. Woo! Diba? Amen ba? Alam po ninyo mga kapatid, isang buhay ayon sa kagustuhan ng Diyos sa ating lahat ay posible lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Tandaan natin yan. Ulitin ko po, isang buhay, yung buhay na meron ka ayon sa kagustuhan ng Diyos, posible lamang sa patnubay ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo mga kapatid. Gamitin po natin ang susi na iyan, ang Espiritong Banal. Kapag ikaw ay lumalakad sa laman, hindi mo mami-maintain ang relasyon natin sa Diyos. But if you walk in the Spirit, patuloy ka magtatagumpay sa lahat ng gawa ng laman. Amen. Kaya sa oras na ito, anyayahan natin ang banal na Espiritu Santo, Espiritong Banal. Come, Holy Spirit, tayo umarot sa Panginoon na mahinabi ng presensya ng Lord. Naniniwala ko na kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay sumasa atin. Kaya sambahin mo siya, makisagtagpo ka sa mga oras na ito. Hallelujah! Let's sing this song. Espiritu Banal, hallelujah. Oh, we praise your name. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Espiritu Banal. Hallelujah. Tumari ka sa buong kumari. Pag-ibig ko sa'yo'y lumilipad. Espiritong Banal, Espiritong Banal. Hear the presence of God, hallelujah. Holy Spirit, come with us. Hallelujah. Yes. Pag-ibig ko sa'yo'y lumilipad. Ako sumasama.
Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, ako'y sumasamo. Hallelujah. Sumasamo, buhay ko ay hawakan. Maging panalangin ng puso mo yan. Sabi mo sa Diyos, ang kalakasan ko, wala kang katulad. Kapag nasisinayan ka, ika'y sambahin, Espiritu Banal. minsan ka, ako'y sumasamo. Palamarin natin ang sitin. Hallelujah, that the Holy Spirit is here. Hallelujah. Dumamit ka sa Diyos sa mga oras nito. Kung ikaw ay gumagawa ka ng laman, dumamit ka sa Kanya. Isunod mo ang dahil mo. Hallelujah. Ika'y sambahin, Espiritu Banal. Hallelujah. Hallelujah. Espiritu Banal. Sa mga oras na ito, mga kapatid, nais kitang nanyayahan sa harapan. Kung may mga bagay at bahagi sa buhay mo na hindi mo pa sinusuko, sapagkat ikaw ay naaalipin ng lumang pagkatao ng laman, sa oras na ito, kung gusto mong lumaya, magkaroon ng kalayaan, inaanyayahan kita sa harapan upang ipanalangin ka ng mga pastor na naririto. Ipapanalangin namin kayo ni Pastor Ding. Kung nais mo sa oras na ito na makasama ang Banal na Espiritu Santo, kung gusto mo hinihiin sa Kanya ang Banal na Espiritu Santo, lumapit ka at hingin mo sa Diyos. Kung nais mo ng pagtuloy ng Banal na Espiritu Santo, huwag kang mahiya, lumapit ka sa harapan. Kung meron kang karamdaman sa oras na ito, lumapit ka sa oras na ito. Inaanyayahan kita, huwag kang mahiya sa katabi mo. Kung sinasabihan ka ng Banal na Espiritu Santo, lumapit ka at ipapanalangin ka namin ni Pastor. Uwitin natin muli ang awitin ito. Hallelujah. Hallelujah. Espiritu Banal. Espiritu Banal, kumari ka. Sige po, kung ngayon nangangailangan ng panalangin, huwag kang mahihiya. Ang Diyos, nais Kanyang makatatpo. Ipapanalangin ka namin sa oras na ito. Lumapit ka naman sa harapan. Inaanyayahan kita sa oras na ito. And I will pray for you. We will pray for you right now. Inaanyayahan ko po si Pastor Ding sa harapan. Sige po, lapit lang po tayo dito. At pagkatapos ipapanalangin tayo. Mga kapatid, huwag kang mahihiya. Ito po ang pagkakataon. Ang pangako ng Diyos, inubuhos niya ang Banal na Espiritu Santo sa mga huling panahon. At kailangan mo ng pagtubay ng Banal na Espiritu Santo. Kung nais mo na kagalingan, lumapit ka. Kung nais mo na kalakasang espiritual, sa oras na ito, lumapit ka. At ipapanalangin ka ni Pastor. Hallelujah. Minsan pa, inaanyayahan ko si Brother Marvin sa harapan upang ipanalangin ang ating mga kapatid na narito. Brother Marvin, halika sa harapan. Samahan mo kami ipanalangin ng mga kapatid natin na narito. Hallelujah. Kapag nasisinayan
Lumabas na ako! Sumama tayo sa ating Diyos! Come on, church! Buhay ko ay hawakan mo. Pagkalatian ko, ang kalakasan ko. Wala kang katulad kapag nagsisilayan ka. Ika'y sampahin, Espiritu Hallelujah! Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos. Nawa sa pangaraw-araw ay patuloy namin maranasan ang kalakasan mo, ang pagtubay mo, Panginoon. Hayaan mong pagharian ang buhay ng aking mga kapatid. Saan man sila paroroon, ikaw ang tanging kalakasan. Ikaw ang naglit sa kanila, Panginoon. Ingatan mo ang aming buhay. Bigyan kami ng maayos na pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Basbasanin niyo kami, Panginoon Diyos, ng inyong kapangyarihan. In the name of Jesus. In the name of... Salamat, Banal na Espiritu Santo. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Hallelujah. 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 Panginoon, sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na pasasalamat at pagsamba ang lahat ng anak ng Diyos.